rockin' with it. Hi everyone! Good afternoon. I'm back. It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo sa awa ng Diyos. Fresh overload pa rin ang Mama Sam ninyo. So yan! So tanghalian na ba kayo, hapunan, or anuman, kung saan man kayo sulok ng mundo, sana nakakain na kayo ng bonggang-bongga. Ako, yes, kumain ako ng, ang ulam namin ngayon ay tahong. Kasi kanina nagpunta ako sa palengke, namili ako ng karne para sa aking lumpia. Giniling, di ba? So, bumili din ako ng prutas. Tapos, ayun nga, sabi ko, may tahong. So, gusto kong kumain ng tahong. Ayun, pinagisa ko kay No sa luya. Ang sarap, 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 sarap talaga. Ang sarap magluto ni No, promise. So, yon. Kaya ang lola ninyo ay busog na busog dahil sa tahong. Di ba? And then, ayun, magluluto ako spaghetti at saka lumpia. At saka fried chicken. Ayun yung handa namin for today. Konti lang naman kami, dalawa lang naman kami dito. Ay, may jelly nga pala ako gagawin ko mamaya para mas masarap. O, di ba? So, yon. So, syempre excited ako para sa Christmas Eve mamaya kasi magsisimba kami ng bonggang-bongga. Sana kayo din makapagsimba. Kasi syempre napaka-importante na makapagsimba tayo para matuwa si Papa Jesus sa atin lahat. Diba? And then of course, Merry Christmas po sa inyong lahat, sa lahat ng mga tumatangkilik dito sa aking channel, sa Sam Sam TV, Mama Sam Vlog, at saka syempre sa Sam Bruce's Crown. Merry Christmas po. Siyempre, healing natin sa Panginoon, siyempre yung kapayapaan ng mundo na sana chill-chill lang. At saka siyempre maging masaya. Tayong lahat. Hindi lang ako, tayong lahat. At saka good health. Ayun yung importante para mas marami pa tayong magawa. Di ba? At ayun nga guys, ang chika natin today kasi may nagtatanong sa akin, sabing ganon, kung sa tingin ko daw ba, ang Miss Universe this year, saka yung Miss Universe na naganap noong January, yung nanalo ay kung sino daw ba ang mas caliber, mas maingay, mas parang may ganap. Okay. So, syempre, nung January, nagkaroon nga ng Miss Universe, ang nanalo ay si Arbony ng bonggang-bongga. Ako, para sa akin, yung batch nila, mas caliber yon. Para sa akin ha, kumpara dito sa Miss Universe noong December. Kasi, para sa akin dito, yung si Venezuela, si Dominican Republic, yung mga nag-runners up at yung pumasok sa top 5 noong January, yung batch ni Arbony, talaga namang antindi noon. Grabe yun. Saka, ang hirap ha, top 16 then top 5. So, caliber candidates talaga ang mga napili dun sa top 5. Hindi lang beauty ang pinagbasihan nila, kundi yung talino ng mga girls, yung galing ng mga girls, kung paano to magsalita, kung paano to talagang execute yung sarili nila sa entablado. So, yung batch nila Arbony, talagang masasabi ko, brilliant talaga yung mga girls doon. Kasi, sila mga, grabe, kudaan kung kudaan talaga. Saka, ang hirap ng tanong noon yung sa batch nila Arbony, pero nasagot. So, kita mo talaga na ang quality talaga ng Miss Universe ay doon sa batch nila Arbony. Yung batch naman ngayon, yung kay Shanice, actually, parang feeling ko soso lang kung ikukumpara mo sa batch nila, Kasi yung kay Arbony, si Dominican Republic pa lang Yung profile niya, attorney siya. Tapos, the way kung paano siya talagang umiksena, panalo, plus nandoon yung ang galing din ng com skills. Tapos si Venezuela, ganun din. Talagang kung titingnan mo sila, labanan to ng talino, labanan ng pagiging professional. Yung kwalidad ba na tinatawag na Miss Universe, ayon. So, talagang angat talaga yung kay Arbony. Kumpara dito sa Miss Universe ngayon kay Shanice. Si Shanice parang soso lang, para lang siyang
supranational girl o kaya Miss Grand Girl, ganon. Ganon level. Parang ang bumaba nga yung kwalidad ng Miss Universe. 'Di ba? Kung titignan mo siya, Reyna naman. Reyna talaga kasi may beauty, matangkad. But yung sasabihin mo na yung laman ba, yung gaano ba to kagaling, gaano ba to katalino, parang feeling ko wala. Sa totoo lang, hindi ko alam ha, yun yung nararamdaman ko. Saka kung kukumpara mo, ayan, si Antonio Porcel, first runner-up niya. So, okay lang naman, so din. Saka yung Q&A kasi this year, parang mali-mali lang yung tanong. Ang dali lang ng tanong, kahit sino kayang sagutin to ng bonggang-bongga. Sabi ko nga kung si Michelle D, pumasok sa top 5, panalo to si Michelle D. Sa totoo lang. Kasi, kaya ni Michelle din kumuda eh. At parang feeling ko, kaya talaga siya hindi nilagay niya sa top 5 kasi alam ng Miss Universe organization or ng mga judges sa Miss Universe kasi sila ang nag-interview dito sa closed door interview. So alam nila na makuda si Philippines. Alam nila na magaling pagdating sa comm skills at malalim kung paano magsalita. So meron talaga silang pinorotektahan lang etong taon na to na gusto nilang manalo. Ayan nga siguro si Nicaragua dahil nagagandahan sila. Sabi naman daw talagang maganda daw to sa personal. Pero kasi ang akin, yung kalidad pa ng Miss Universe, yun yung parang nawala. Yung sa batch ngayon ha. Parang kung iisipin mo, si Soso lang din, si Australia, tapos puro ganda ay yung nakita ko sa kanila. Parang nga sila yung Trump era. But better pa nga yung Trump era noon eh. Kasi ngayon sa totoo lang, si Shanice, kung papansinin mo, wala din naman masyadong ino-offer. Saka, ang tahimik na Miss Universe this time. Hindi katulad nung nakaraang taon na talagang masasabi mo, in fairness naman, maraming kagad siyang napuntahan, di ba? 4 na country kagad sa Southeast Asia. So, nakapunta siya ng Indonesia, Vietnam, Thailand, Philippines. Ayun, kagad yung naikot niya in 1-month training niya. So, plus, naimbitahan pa siya sa iba't ibang country, katulad ng South Africa, di ba? Sa Europe. So, yon. Ang ngayon si Shanice, wala eh. Pagkagaling ng Indonesia, balik doon sa sa New York. So, wala siyang ganap. Andiyan lang siya. At halos hindi mo siya maramdaman. Kasi halos wala silang eksena, wala silang ganap. As in. So, feeling ko nga maaga ito mapapalitan eh. Yung parang maaga mag-Miss Universe sa susunod na taon. Kasi parang feeling ko, syempre, kung wala din namang ganap, tapos hindi pa siya makabalik sa bansa niya, so hindi magawa yung homecoming. Hindi pa katulad nung kay Arboni na ramdam mo na may Miss Universe Queen. Ngayon, hindi mo maramdaman. Ewan ko kung ako lang yun ha. But ngayon, pag titignan ko sa social media, ano bang ganap na Miss Universe ngayon? Wala naman. So, maliban doon sa nag-taping siya ng kanyang vitamin C dito sa, sa, tawag dito, sa Indonesia. So, after nun, wala ng eksena. So, tingnan natin kung ano yung mga susunod na mangyayari dito kay Miss, Shanice ng Nicaragua, di ba? So, parang ang hirap lang. Sana sa next year, maiba nila yung Miss Universe, maibalik nila yung katulad ng ginagawa noon na kailangan magaling sa comm skills, kailangan kalidad yung girl, wag yung puro ganda lang. Kasi pag puro ganda, parang tingnan mo, wala tuloy eksena ang Miss Universe. Kasi hindi mo maramdaman na may Miss Universe or hindi mo maramdaman na Miss Universe siya kasi nga yung caliber niya hindi ganun kabongga. 'Di ba? So, yun lang yung akin. Sabi ko nga, sinayang nila si Michelle D. Kung si Michelle D ang pinanalo nila, di mas na pag-uusapan ngayon yung Miss Universe, baka mas maraming ganap ang Miss Universe. Hindi ba sila nanghihinayang kay Michelle D? Hindi ba nila naiisip yon na kung ano ang market na meron? Sabi ko nga, kahit kung hindi si Michelle D, si Thailand, I think panalo. Pero guys, sa totoo lang, ako naniniwala ako sa lahat ng candidates dito sa Miss Universe. Kung si Michelle D ang pinanalo nila, ang laki na naipasok nito sa Miss Universe na pera ngayon. So, do you agree? Di ba? So, baka kumita talaga sila ng bonggang-bongga na bukod pa doon sa inaasahan nila. Kasi iba eh. Iba. Si Philippines kasi, eto nga lang, hindi siya nanalo, top 10 lang eh. Grabe, hanggang ngayon yung ingay niya. Oh.
Saka ang dami ng offer, kaliwaan yung offer kay Michelle D ngayon. Hindi katulad nung nakaraan na parang si Celeste, konti lang. Ito dito kay Michelle D talagang sobra eh. Umulan talaga ng offer eh. O, hanggang ngayon, busy pa din ang lola mo. Eh kung ito, nahawakan to ng Miss Universe organization at ginawa nilang Miss Universe, eh di bongga sana sila ngayon. Kaso hindi, pinili nila yung maganda lang. Tapos wala din naman may offer. Wala din naman nag-o-offer. O, so, wala, dali sila. Anyway, in fairness naman kay Shanice, alam mo maganda siya eh. Pero sabi ko nga, kung sa Miss Grand to sumali, panalo to, di ba? So, yon. So, wala akong natatandaan na talagang masasabi ko na kasi Shanice Miss Universe. Ang natatandaan ko lang sa kanya, yung ayun nga, yung kung paano siya rumampa. Ayun, hanga ako sa kanya kasi magaling naman talaga yung lola mo rumampa. Aminin man natin o hindi. Talagang kabugera. Diba? So, yon. So, kayo ba guys? Ano guys ang tingin ninyo? Tingin ba ninyo mas caliber ang Miss Universe no batch ni Arbony kumpara dito sa batch ngayon nila Shanice? And then tingin ninyo, ano kayang mangyayari ngayon sa Miss Universe na parang nararamdaman ba ninyo yung mga ganap nila? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you next time. Thank you guys.